million yata ang involved yan. Ang magpipinance daw si Libeste. O yan yung kwento, yan yung kwento. Di syempre iniimbestigahan ngayon ng NBI. Nag-appear ngayon yung dalawang abogado. Yung dalawang abogado nag-appear sa patawag ng NBI. At ang sinasabi ng dalawang abogado, una, totoo ba na nakipag-meeting sila dun sa mga babae at kay at dun sa talent manager? Yes. Inamin nila. Kaya lang ang sinasabi ng dalawang abogado, nakipag-meeting sila dun dahil inimbitahan sila ni Jing Paras. Classmate daw ni Atty. Rondain, classmate niya si Jing Paras. Kaya sinabing, classmate, tulungan mo naman ako, may kukunan ng affidavit, paki-meeting na lang. Kaya wala daw naman silang alam doon. Ang may alam daw doon kung ano yung usapan doon sa mga babae na yon, si Jing Paras. Di anong nangyari ngayon? Mukhang laglag si Paras. Mukhang laglag si Paras. Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi si Paras yung lumalabas na nakakaalam ng lahat. So malalagas nito si Paras. Tapos, si Leandro Libeste rin, wala naman daw alam, nababanggit lang naman yung pangalan niya na siya yung magpi-finance. Pero wala, hindi involved si Libeste doon. Sabi nila attorney ng mga abogado. Si Jing Paras ang malalaglag dito, malamang, sabi ng NBI, mga 1 linggo pa, magde-decide na sila kung sino ang mga kakasuhan. Ang problema diyan, mukhang patungo sa ito, malilibre si Libeste, malilibre yung dalawang abogado. Mukhang ang mahuhulog lang diyan sa si Paras eh. Kaya ang mangyayari, si Paras ang malalagas. Si Paras ang malalagas. So makakasuhan ito si Paras, qualified human trafficking, non-bailable na naman yan. Ay makakasama niya na sila Mike Defensor sa si Marcoleta sa kulungan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung nangyayari diyan, yan yung update diyan. Kaya ang lumalabas, ang sabi ng mga abogado, wala silang alam doon. Hindi nila kilala yung mga babae na yon, pati yung talent manager hindi. Pumunta lang daw sila doon sa meeting na yon, in-arrange yun ni dating Congressman Jing Paras. Dahil classmate daw nila si Paras, nakiusap, gawan nyo naman ng affidavit ito. Pumunta daw naman sila para gumawa lang ng affidavit. mukhang ang lumalabas dito, si Paras ang malalagas dyan. Kung magkaroon ng kaso dyan si Paras at non-bailable yan, di aarestuhin na naman siya. Makukulong yan. Makakasama na naman yan nila Mike Defensor. Makakasama na naman yan. Sa bagay, ibang kulungan ito kasi hindi naman ito sa Quezon City nangyari. Saan ba nangyari yon? Sa Pasay yata? Sa Pasay ba nangyari yon? So yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang aabangan natin dito, wala pang comment si Paras. Wala pang comment si Paras. Pero ang lumalabas, sa kanya nadidiin ngayon. Siya ang nadidiin dito. Kasi yung dalawang abogado, umamin na sila na totoo nga, nag-attend sila sa meeting. Naka-meeting nila yung mga babae na yon, pati yung talent manager. Pero ang nag-arrange daw ng meeting na yon, si dating Congressman Jing Paras kasi classmate nga niya. Sabi nito ni Atty. Rondain. Kaya nagtatanong si Blackson, Atty. Enzo, pakitanong kung bakit tinitira si Bad ng BBM Vloggers. Mamaya. Topic ko yan mamaya. Uy. So yan mga kabunyog, ang nangyayari. So abangan natin. Mukhang si Paras ang malalagas dito. Mukhang si Paras. And sabi ng NBI, sa susunod na linggo, mga 1 week, matagal na ang 2 weeks, mga 1 week, magdi-decide na ang National Bureau of Investigation sino ang mga dapat kasuhan. Kung may kakasuhan, sino yon? Kumbaga maglalabas na ng desisyon ang NBI. Kasi na sila naimbestiga na nila si Paras, naimbestiga nila na yung mga babae, naimbestiga na nila yung talent manager, naimbestiga na nila yung mga abogado, nag-appear na. Si Libeste nilang ang hindi pa nag-a-appear, pero mukhang hindi, ang lumalabas, hindi pinapalibre si Libeste nitong mga lawyers. Sabi ng lawyers, wala naman silang alam na si Libeste ang magpi-finance, hindi naman nababanggit yun. So, mukhang si Libeste lulusot dito. Pero, ang sabi ng NBI, ready na sila. Kumbaga nagra-wrap up na sila, nakuha na nila ang detalye. So, pwedeng sunod na linggo or mga kabunyog, magdi-decide na sila sa NBI tungkol dyan sa honey trap issue na yan. Sino nga ba ang mga may pananagutan dyan? Kung may dapat kasuhan, sino? Kaya lang, yun nga, sabi ko kanina, ang update niyan, ang latest na balita dyan, parang si Paras ang madidiin. Parang si Paras ang madidiin, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, kumbaga ang mangyayari dito,
malalaman natin kung ano ang plano ng NBI. May mga makakasuhan ba? Pero hindi lang yan. Nagsabi rin si dating Executive Secretary Ralph Recto, pinapatapos niya lang. Hindi pa pala dating Executive Secretary. Kasalukuyan pala yan. Sabi ni Ralph Recto, matapos lang ang investigasyon ng NBI, saka siya mag-iisip kung magpa-file din siya ng kaso. Kasi syempre itong honey trap na to sa kanya to eh. Siya ang i-entrap nito eh. Siya yung ipi-frame up sana nito, tataniman ng mga babaeng magaganda, mga bata pa. Yan yung ano. Ang sinasabi dito, mga kabunyog, itong mga babaeng ito, gagawan sila ng affidavit sana. Ikikwento nila daw kung anong ginawa sa kanila ni Ralph Recto. May involved na pamilya, kung ano-anong pinagawa sa kanila, at saka may involved na drugs. Kaya lang, nabago nga ang ano dyan eh, nag-cooperate na yung mga babae, nag-cooperate na yung talent manager, kaya nasukol ngayon itong mga pinapaniwalaang nasa likod niyan, itong sila Paras. Itong mga abogado nasukol din, pero ang sabi naman ng mga abogado, hindi naman kami involved dyan, kinausap lang kami na gumawa ng affidavit, kaya umattend naman kami, pero wala daw silang alam. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa susunod na linggo, posibleng lalabas na ang ang kaso diyan. Ano ba talagang sinong mga kakasuhan? At anong mga kaso ang isasampa? At ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pag lumabas na ang kumpletong investigasyon, ano na rin sila? Mag-iisip na rin siya kung ano ang gagawin niya. Magpa-file ba siya ng kaso? Ayan. Kaya dito, ang sumasakit na ang ulo dito, si Paras. Yan kasing si Paras, kasamahan niya nila Mike Defensor, kasamahan niya nila Marcoleta, kasamahan niya nila Chavit Singson, nung Harold Respicio, si Leandro Lebeste, si Congressman Barsaga, yan ang mga magkakasama eh. Si Eric Celes. Ngayon, may nahuli ngayon itong si Paras, kaya problema niya ito ngayon. Nakita nyo, tahimik yung mga DDS, wala nang mga rally. Bakit wala nang mga rally? Ay nakakulong na si Marcoleta at si Defensor eh. Tapos itong si Jing Paras may kinakaharap na kaso, itong honey trap. Si Barsaga, marami ring mga kaso. Si Leandro Lebeste may kaso rin, plunder. Ngayon, kasama ng kanyang ina, nasa Europa. Kaya, ito mga kabunyog? Sa tinatakbo ng investigasyon ng NBI, kahit hindi pa nila sinasabi, ang lumalabas, yung mga babae, nagko-cooperate na. Yung bugaw o talent manager, nagko-cooperate na. Ang linalaglag nila, si Paras eh. Itong dalawang abogado rin, nagko-cooperate na rin. Si Paras din ang linalaglag nila. Sabi nila, wala namang kaming alam dyan. Inimbitahan lang kami ni dating Congressman Jing Paras kasi classmate daw nila. Kaya yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Parang si Paras ang madidiin dito. At next week, posible daw maglabas na ng desisyon ang NBI. Yung dalawang abogado, ang dalawang abogado dyan na involved ay itong Attorney Rondain. Yan nakikita nyo maputi ang buhok. May isa pa dyan na may edad na rin na lawyer, yung Attorney Menjola. Law partner nito ni Rondain. Itong si Rondain, controversial ito kasi ito rin yung abogado ni Saldico. May mga bata pang lawyer silang kasama dyan. May mga bata pa silang lawyers na kasama. Pero mas ang humarap sa NBI, itong dalawa. Si Attorney Rondain at Attorney Menjola. Ang sinasabi nila Attorney Rondain at Attorney Menjola, totoo yun, nakipag-meeting sila doon sa talent manager o bugaw. Nakipag-meeting sila doon sa mga babae na nakipagtalik daw kay Ralph Recto. Nakipag-meeting sila. Pero sabi ni Attorney Rondain sa kanya Attorney Menjola, hindi naman 3 beses, 2 beses. At sa 2 beses na yun na meeting, ang pinag-usapan lang naman, gagawa nila ng affidavit yung mga babae. Gagawa nila ng affidavit. At yung mga babae na yun, kinikwento nila na nakipagtalik nga sila na-engage nga sila sa kontrata sa pakikipagtalik kay Ralph Recto at kung ano-anong pinagawa sa kanila at pati drugs, may involved na drugs. Kaya lang, hindi naman daw nila nagawa yung affidavit. Hindi naman daw. Hindi natapos yun. Wala naman daw silang nagawa. Yun lang ang usapan. Nakadalawang meeting lang. Kaya, kumbaga, gumawa ba sila ng affidavit para doon sa mga babae? Hindi. Ninotarize ba nila ito? Hindi, kasi wala nga silang nagawa. So, kaya, yun yung kaya malakas ang loob magsabi nitong mga abogado na wala. Ano naman ang nagawa naming krimen diyan? Hindi naman namin sila ginawa ng affidavit eh. Kasi hindi naman natuloy. Pangalawa, hindi naman namin ninotarize kasi wala nang affidavit na nagawa. Pero totoo daw na nakipag-meeting. Ay sila naman daw nag-attend sa meeting para alamin ano bang plano, ano bang trabahong ibinibigay sa kanila. At sila naman, sumipot sila sa meeting dahil kabats ni Atty. Rondain, classmate niya, itong si Paras. Parang humingi ng tulong si Paras. Kaya si Paras dito ang nadidiin. Kumbaga, ang ginagawa nitong mga abogado, dumidistansya. Dumidistansya mga kabunyog, mga kaubayan. Yan yung dito. Ang sinasabi ng ang sinasabi nitong mga abogado, ano naman yun? 2 meeting, oo, nandyan talaga kami. Pero sabi niya, hindi naman nilang nagawa yung trabaho nila. Hindi sila gumawa ng affidavit kasi hindi naman natuloy. Hindi rin nila ninotarize kasi wala nang affidavit na nagawa. Pero, totoo daw na ang pinag-uusapan, gagawa nila ng affidavit yung mga babae. At gagamitin yon para i-expose si Recto, si Ralph Recto. Yun na nga yung tinatawag na honey trap. So mukhang nga marami ditong ipapaliwanag si Paras. Si Paras mga kabunyog. Kasi siya yung tinuturo ng mga babae. Siya rin yung tinuturo ng talent manager, yung bugaw.
Siya rin yung tinuturo nitong dalawang abogado. O, di ba dumidistansya sila eh. Sabi ng dalawang abogado, hindi naman namin kilala yung mga babae. Ha? Hindi naman namin alam yun. Inimbitahan lang kami sa isang meeting, kami daw ang gagawa ng affidavit. At sino ang nag-imbita sa kanila? Si Paras. So yan na, ha? Yan na mga kabunyog mga kababayan. Ha? Matindi na ito. Kanya-kanya ng laglagan, ano? Kanya-kanya ng laglagan. Ha? Oh. Laglagan talaga. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Alright? Sabi ni Ma'am Real Aison, pero the fact na lawyer sila ni Saldico, parang may something. Oo nga, mag-iisip ka parang may something. Pero ang sinasabi naman nila, walang kaugnayan daw diyan si Saldico. Classmate daw kasi niya nito ni Rondain, si Paras. Yan. Ano ito mga kabunyog mga kababayan? Anyway, ang kasong ang anong ito ay nasa NBI pa lang. Investigasyon pa lang ito. Ano na ito? Na ano kasi na preempt kasi yung plano, ano? Na-preempt kasi yung plano. Ang plano sana ganito. Yung mga babae gagawa ng affidavit nitong mga lawyers. Ang affidavit, ang laman ng affidavit ay mga mga minors, mga babae na kinuha yung services nila ni Ralph Recto, nakipagtalik sila dito at grabe yung kikwento nila kung anong mga ginawa nila. Pagkatapos may drugs pa, pinagamit pa sila ng drugs. Gagawan sila ng affidavit tapos magpe-press con. Pag press con, ihaharap sila sa media. Masisiraan talaga si Ralph Recto. At hindi lang si Ralph Recto, ilalabas pa pati si Ombudsman Boying Rimulya, pati si Vince Dizon, yung mga medyo identified talaga sa administrasyon. Yun ang At ang sabi, ang nagplano ng lahat ng yan ay itong si Jing Paras. Siya yung kausap nung talent manager at saka ng mga babae. At siya rin yung naghanap ng abogadong gagawa ng affidavit. Ito na yon. Sila Atty. Rondain, saka Atty. Mindiola, yung law office nila. Yan mga. Kaya lang nahuli na nga yan eh. Na-preempt yan ng NBI. Yan mga kabunyog mga kababayan. Yan ang kwento niyan. So ngayon, ang sabi naman ang palusot niya ni Paras ganito. Ang palusot niya ni Paras ganito. Ang sabi ni Paras, hindi ako ang nag-isip kung anong gagawin. Yung mga babae na yan, lumapit sa akin, sabi niya. Yung talent manager na yan, lumapit daw sa kanya. Kasi nakukonsensya na daw sila sa nangyayari sa bansa. Kilala daw siyang anti-corruption advocate. Kaya lumapit sa kanya. Nagpapatulong na gusto daw nilang i-expose yung ginawa sa kanila ni Ralph Recto. Kaya hindi daw sa kanya galing. Kumbaga siya yung gustong katulungin nitong mga babae at saka ng talent manager. Kasi gusto nilang i-expose sa publiko yung ginawa ni Ralph Recto. Ngayon, para matulungan ito, mga babaeng ito, naghanap siya ng abogado. Ito nang sila Rondain. Yan mga kabunyog ang dyan. Yan yung kwento dyan. Kaya ngayon, ang tanong, papaniwalaan ba ng NBI yung kwento ni Paras? Kasi ang ginagawa dyan ni Paras, binaliktad. Kumbaga si Paras, sabi niya, hindi siya ang nag-isip. Lumapit sa kanya yung mga babae na yan, yung talent manager. Kasi nagpapatulong nga, kasi nakukonsensya sila sa ginawa nila. Gusto daw nilang ipaalam sa publiko yung ginawa ni Ralph Recto para maturuan ng leksyon. Kasi kilala daw siyang anti-corruption. Anyway, yan mga kabunyog mga kabayan. Okay, abangan natin next week kung anong mangyayari dito sa anong ito. Basta ang nangyayari dyan, parang si Paras ang malalagas at yung mga abogado, dumidistansya na kay Paras. Ano ba yan? Laglagan na. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright, attorney. Salamat. So, laglagan talaga sila mga kapisan. Wala na. Bistado na. Umamin na yung dalawang abogado, no? Nilalaglag na si Jing Paras, Diyos ko Lord. Kaya hindi na bumabalik ito si Solar tsaka si Mother Solar, di ba? Diyos ko po. Ngayon, balita ko na may lungs problem ba? O kung anong man klaseng sakit yan ni Loren Ligarda. Nagpapalusot na lang yata, Diyos ko Lord Trudy. But anyway, no? Abangan ang susunod na kabanata. Alright, countdown tayo sa last topic natin sa live na to. Tapos magre-relive ulit ako in few minutes. Pero tapusin muna natin yung live natin na to. Then again, shoutout sa mga bagong pasok, sa mga nandito. Siyempre, then si Jolly Babes, si Lynn Garcia, si Juanito, si Ryan Niconeso, si Bongki, saka sa lahat ng mga bagong pasok, Gardo Zap, Ruby Karaming, Nini Taiwan, Emily, at saka sa lahat ng mga silent viewers. Kamsat Makoy, Caroline. Alright, Okay, countdown tayo. Last topic tayo. Here we go. Alright, mega love shout out. Good evening mga kakapsat. Ito pag-usapan natin to mga bagong testigo, bagong script,
dating kasinungalingan, Diyos ko po, Rudy. From scripted testimonies to testimonies under duress. Tahasang lumihis na ang Office of the Ombudsman sa kanyang sinumpaang tungkulin sa halip na katotohanan ang hanapin, naging instrumento na ito ng demolition. Ang pampublikong pananakot ng Ombudsman laban sa 4 na retiradong Marines na nagbawi ng salaysay ay maling-mali, labag sa batas at pag-iwan sa bad taste sa bibig. Ang pagbawi ng mga testigo ay patunay na ang mga unang paratang laban sa dating Speaker Martin Romualdez at ang mga script testimonies lamang na inilito ni na Rondante Marcoleta at Mike Defensor. Sa pamamagitan ng marahas na pagbabanta, pinatutunayan lamang ng Ombudsman na handa nitong gamitin ang testimonies under duress para lamang isalba ang isang gawa-gawang kaso at malinaw na si Orly Gutesa na sang susunod sa kanilang listahan na gigipitin. Facts tayo, Mabsat. The Marcoleta and Defensor hand behind the script. Sa formal na pagbawi, recantation ng 4 na retiradong Marines at ni Orly Gutesa, ginamit bilang mga maleta boys, tahasan nilang ibinunyag na sina Senator Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang utak sa likod ng mga peking affidavit. Inangakuan sila ng mga ito ng hanggang 5 million hanggang 150 milyong piso gantimpala, buwanang allowance at scholarship para sa lamang pirmahan ang gawa-gawang kwento laban kay Romualdez. Maling alintuntunin ng Ombudsman sa halip na mag-utos ng malalimang investigasyon laban kina Marcoleta at Defensor dahil sa subordination of perjury, pagsubong sa magsinungaling under oath. Binaligtad ng Ombudsman ang sitwasyon hanggang nitong pinagbantaan ng media ang 4 na maleta boys ng full force of the law kung hindi paninindigan ang peking script. Gutesa as the next retaliatory target. Matapos gumuho ang testimonya ng 4 na Marines, malinaw na si Orly Gutesa na ang susunod na target ng panggigipit ng Ombudsman. Dahil inamin na rin ni Gutesa sa kanyang bagong salaysay na siya ay pinangakuan, tinakot at ginamit lamang bilang political na kasangkapan ang marahas na reaksyon ng Ombudsman sa senyales na si Gutesa naman ang sasampahan ng gawa-gawang kasong kriminal upang mapatahimik. No physical and financial print. Nag-iba ng kulay ito, wait lang. No physical and financial footprint. Batay sa supplemental counter affidavit na legal team ni Romualdez, walang anumang independent corroborative evidence or bank records or forensic trail ang reklamo. Ang buong kaso ng kasandig lamang sa mga bayarang saksi na ngayon ay nagsabi na ng totoong salaysay. Pangalawang punto, ang Ombudsman bilang catcher na mga maruming politika para itong isang laro kung saan si Marcoleta at Defensor ang nagluto ng peking